Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, Alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Atin na pong pasisimulan ang ating pagpupuri at pagluwalhati sa pangalan ng ating buhay at nag-iisang Diyos na atin pong Panginoong Hesukristo. Awitin po natin ang bilang 18 sa atin pong mga himnaryo. Tawag ni Jesus ay pag-ibig at sa ating puso'y paglinis sa ating pinaririnig ang wikang lumapit, kaya't atin siyang pakinggan, dumulog sa kanyang paanan, mga puso nating bayang sa salay hugasan. Siya ay tunay nating ligaya.
sino mang sunod sa Kanya, kakamtay ginhawa, yadatin siyang pakinggan, dumulog sa Kanyang paanan. Mga puso nating bayan, sa salay hugasan, tinig niya'y lunas ng pusong may taglay na mga sipayo. Dinggin nating buong pagsuyo kay batalang turo, kaya't atin siyang pakinggan, dumulog sa Kanyang paanan. Mga puso nating bayan, sa salay hugasan, si Jesus ang iyong hanap, puso mo sa Kanya'y ibukas, at iyong tanggapin may galak ang Kaniyang tawag, kaya't atin siyang pakinggan, dumulog sa Kanya paanan. Mga puso nating bayan, sa salay hugasan. Ating patuloy na purihin, sambahin at luwalhatiin ang banal at malinis na pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo. 122 sa ating himnaryo. Iglesia'y ibinigay ni Jesus ang Kanyang buhay, sa krus ay na pabayubay.
kasalanan. Dahil sa Kanyang pag-ibig sa iglesyang walang dungis, di man dapat ay nagtiis si Jesus ng madlang sakit, tumanggap ng mga latay ang walang salang katawan, inulos ang tagiliran, iglesia siyang dahilan. Dahil sa Kanyang pag-ibig sa iglesyang walang dungis, di man dapat ay nagtiis si Jesus ng madlang sakit. Jesus, anong itutumbas sa iyong mga paghihirap, kundi ang mga paglakad sa matuwid mong mga landas. Dahil sa Kanyang pag-ibig sa iglesyang walang dungis, di man dapat ay nagtiis si Jesus ng madlang sakit. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Amang banal na lubha ka pong kagalang-galang, ikaw po ay Diyos na sadya ka pong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay, ikaw po ang may-ari, ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinaka-makapangyarihan ka po sa lahat. Ama na sakbibi ka sa iyong pag-ibig, napakasagana mo po sa kagandahan ng iyong mga kalooban, dakila ka po sa iyong mga pagbibiyaya, datapwat ikaw po ay Diyos na napakabanayad mo po sa iyong mga kagalitan. Amang banal na ikaw ang nag-iisa at buhay na Diyos.
pinagtapatan ka at pinaglingkuran hanggang kani-kanilang mga kamatayan ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ng iyong mga banal na propeta sa bansa ng Israel. Ikaw din po, naawa, nahabag, tinawag mo ang aming ama at ang aming ina. Pinaglingkuran ka rin po nila hanggang sa huling hibla ng kanilang mga hininga, hanggang kanilang mga kamatayan. Panginoon, sa sakdal, malinis na pangalan mo pong Kristo Jesus. Masusumpungan mo po muli kaming lahat. Una na nga po dito sa iyong munting bahay dalanginan sa Los Angeles, California, sa bawat tahanan ng mga kaibigang ibinigay mo po sa amin, sa mga tirahan ng iyong mga tunay na mananamba sa Espiritu mo po at sa iyong katotohanan, na nangagtitiklop kaming lahat ng aming mga tuhod. Sa pangalan mo pong Kristo Jesus, ipinaiilang lang namin sa iyo sa Huwebes po ng gabing ito, ang lahat po ng aming mga tao sa puso namin na mga pagpapasalamat. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyo. Napaka mapayapa, nilipos mo po kami ng buhay, kagaling at kalakasan sa mga araw na nagdaan sa ibabaw nitong napakagulo at mandarayang sanglibutan. Salamat po na wala kang binawian sa amin ng aming mga hiram na buhay. Pinakain mo kami at dinamtan, pinalakas mo at pinagaling ang aming mga pangangatawan. At higit sa lahat, Aman Diyos, maraming salamat po. Patuloy mo po kaming pinagtitiisan, inaalalayan ng iyong diwang banal. Inaaralan mo kami, pinakakain, pinaiinom mo ang aming mga kaluluwa. Dinaragdagan mo, pinatitibay ang aming mga pananampalataya, na minsan po lamang ibinigay mo sa aming mga hiram na buhay. Aman Diyos, salamat din, wala kang pinabayaan sa aming sariling mga kabiyak, aming mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at kamag-anakan sa laman. Maraming salamat po sa iyo, Amang Banal. At sa Huwebes po ng gabing ito, sinasamba ka po namin, pinupuri ka namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mo pong pangalan, sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na kaliwanagan. Panginoon po naming Jesus, kung kami po ay nagkulang, kung kami po ay nagkasala laban sa iyo, patawarin mo po kami, Panginoon, sa lahat po ng aming mga nagawang kasalanan. Ama, sa Huwebes po ng gabing ito, ipinapakiusap po namin na ikaw po sana muli ang tumindig sa aming kalagitnaan. Turuan mo po sana kaming muli. Maawat mahabag kang painumin mo kaming muli, pakainin ng inumin ng pagkain ng aming mga kaluluwa na wala pong iba kung hindi ang iyong mga salita, ang iyong mga aral na lipos ng Espiritu at lipos ng buhay. Tulungan mo lamang ang hamak mong alipin, banalin mo sana ang kanyang puso, linisin ang kanyang isipan, bigyan mo rin sana siya, Panginoon, ng katalinuhan at wala po sana siyang maipahayag sa amin kung hindi ikaw lamang, at magkaroon nawa ng bisat kapangyarihan ang kanyang tinig, na kung ito po ay dumating sa amin, magsisampalataya kaming ikaw nga ang Panginoong Hesukristo, na kailanman ay hindi ka po namatay. Ikaw ang kahapon, ikaw ang ngayon, ikaw ang Alpha, ikaw ang Omega, ikaw ang darating. Ikaw ang nangangasiwa sa amin, pumapatnubay, ikaw ang aming pastor, obispo, saserdote ng aming mga kaluluwa. Wala kaming nakilalang sino mang tao
na pumapatnubay at gumaganap sa amin ang mga gawang kabanalan upang kami mga tuto, maliban sa ikaw lamang. Sa mga kamay mo po'y ipinagtatagubili namin sa iyo ang lahat po ng aming mga kapalaran sa ibabaw nitong sanglibutan. Ama, dumadalangin po kami sa iyo habang ikaw ang nagtuturo sa amin sa Huwebes po ng gabing ito. Dadalawin mo po kaming lahat sa aming mga tirahan. Hihipuin mo po ang bawat isa sa amin. Pagagalingin mo po, palalakasin ang mga pinasapitan mo sa amin ng sari-saring mga karamdaman at bibigyan mo rin sana ng mga magagandang pintuan ng kapalaran ang lahat sa amin, lalo na nga ang aming mga kaibigan, mga kapatiran at mga mahal sa buhay na hanggang ngayon po'y nagkukulang pa sa mga pangangailangan sa araw-araw. Ama, lubos kaming sumasampalataya, lubos kaming dumadalangin. Pagpapalain mo rin, Panginoon, ang lahat ng aming mga mahal sa buhay, 10 ng aming mga tirahan, mga sasakyan, halamanan at mga hayupan, mga mumunting ari-arian, at sa Huwebes po ng gabing ito kami, hindi mo po iiwanan, bubusugin mo po kami, paiinumin at pakakainin ng iyong mga salita. Ang lahat po ng ito'y isinasamot, ipinakikiusap namin, minsan pa naming tatanggapin. Ipinakikiusap, idinadalangin po namin sa pangalan mong Diyos Kristo Jesus magmula ngayon, magpakaikailanman. Amen. At ngayon po, mga pinagpipitaganan po namin at mga ginigiliw po naming mga tagapakinig. Una na nga po, charity begins at home. Tawagin na natin ang ating mga kabiyak, ang ating mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay. Charity begins at home. Unahin natin ang ating mga kamag-anakan, mga mahal natin sa buhay, na una nating makasama, na makaalam din naman ng mga katotohanan. At kumbidahin din natin ang lahat ng ating mga kaibigan, kamag-anakan sa laman, at sa araw at oras na ito po ng Huwebes. Ngayon po ay Disyembre 24 na. Kami po sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, hindi po kami nakikiayon sa mga pagdiriwang ng mga pagano o ng mga tao na ang pananampalataya ay sa mga larawan nila Birhen Maria, nila Pedro, Papa sa Roma, kalunsad, o mga iglesia naman, pero ang higit na pinararangalan yung mga obispong sugong anghel daw na matagal nang patay. At wala rin po kami ng mga kahambugan, pagmamataas ng karaniwang nakikita nating mga malalakas, mayayaman, popular na mga relihiyon at mga iglesia sa lupa. Kami po ay ordinaryong mga mamamayan lamang na naglalakbay dito po sa napakagulo at mandarayang sanglibutan. Sa iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus, na ang aming obispo ang Panginoong Hesu Kristo, siya ang aming pastor, ang aming saserdote. Unang Pedro 2:25 at sa Ebreo Kapitulo 3 versikulo 6. Gayon din po sa Ebreo Kapitulo 10 versikulo 19 hanggang 21, ang bago at buhay na daan sa dugo at katawan ng ating Panginoong Hesu Kristo, na siya po ang aming saserdote. Dito po ang lahat po ng mga araw ay banal. Anumang araw. At ang Panginoong Hesukristo hindi po ipinanganak ng Disyembre 25. Pagka kayo po may nabasa sa Biblia na ang kaarawan ng Panginoong Jesus, Disyembre 25, 2000 o anyo 1 o ano paman, hindi na po kami mangangaral ng ebanghelyo. Ayaw po namin kami maging sinungaling, sapagkat ang lahat ng sinungaling
Una na nga yung mga bulaang propeta, bulaang Kristo, bulaang relihiyon, lahat po yan anak ng Diablo. Basahin po ninyo ang San Juan, Kapitulo 8, versikulo 44. Kayo ay sa inyong amang Diablo. Kapag ang isang iglesia, relihiyon o mangangaral, nangangaral ng kasinungalingan, layasan na po natin yan. Hindi po tayo maliligtas dyan. Kunin na rin po natin ang ating mga banal na kasulatan at tayo po ay magsipaghanda na sa ating banal na aralin na ibig po ng Panginoon na ating usisain, tanungin, pag-aralan upang tayo po ay makakita ng liwanag na magiging ilawan o tanglaw habang tayo'y nabubuhay dito po sa mandarayang sanglibutan. Sa aklat po ng Apostol Juan, sa kanya pong Kapitulo 14, versikulo 6, ang ikalawang bahagi, sino mang tao, hindi makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. At maging sa Bibliang King James na pinanggalingan ng Tagalog, no man cometh unto the Father but by me. Pareho rin po. Wala ikang taong makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan lamang ni Kristo Jesus, na siya nga pong aming kinikilalang Panginoon. Siya lamang ang magiging tagapamagitan natin. At dito po lamang nagkakamali na ang simbahang Katoliko at ang maraming relihiyon na sinasabi nila yung Papa sa Roma, si Birhen Maria, si Santo Niño, larawan, kalunsad, o ang sugong anghel daw sa huling araw, o yung diksyonaryo daw ng Biblia, yun ang kanilang mga tagapamagitan. Ginagawa ninyong sinungaling ang Panginoong Hesus sapagkat dito lang sa 14:6 ng Juan, wala pong magiging tagapamagitan kung hindi ang Panginoong Hesukristo. Kaya nga dapat nating saliksikin, dapat nating itanong, dapat nating pag-aralan. Sa Isaiah 34:16, maliwanag po, inyong saliksikin sa mga banal na kasulatan ang tinatawag na katotohanan. Ito ay hindi mangangailangan o magkukulang ng kasama. Iniutos ng aking bibig, pinisan ng kanyang espiritu. 66 books. Yung matandang tipan, 39 books written by the prophets. Yung New Testament, 27, written firstly by the 4 evangelists and other apostles, and mostly the New Testament written by Apostle Paul to the different churches of God in Christ Jesus he established in the land of the Gentiles. All in all, 66 books. Hindi po mangangailangan ng kasama sapagkat ito po sinalita ng Diyos, iniutos ng Diyos, ipinasulat ng Diyos. Masusumpungan natin ang kapahingahan ng ating kaluluwa sa banal na kasulatan. At ang Panginoong Hesukristo sa San Juan 5:39, basahin ninyo ang mga kasulatan, inaakala ninyo na dito meron kayong buhay na walang hanggan at ito ang magpapatotoo sa inyo tungkol sa akin. Kaya nga po dapat nating pag-aralan ang San Juan 14:6. Sino man hindi makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Si Kristo lamang daw ang tagapamagitan para makarating tayo sa Ama. Totoo ba ito? Para ito'y lubos nating maliwanagan, alin po baga o ano po baga itong Ama? Yayamang binanggit ng Panginoon yung Ama Father. Marami tayong nakikilalang Ama. Tayo, meron tayong tatay. Yung tatay natin, nag-asawa sa ating nanay at sila nga ang kinasangkapan ng Diyos para tayo ipanganak sa sanglibutang ito. Alin o ano po baga itong Ama at bakit kailangan po na tayong mga tao ay makarating sa Ama? Ano ba meron doon sa Ama at sino? Yung Ama na yon. Atin po munang basahin ang pagpapaliwanag ng tinatawag na mga literal Bible encyclopedia sa internet na nagpapaliwanag kung ano nga ang tinatawag na Father. Ito po, a Father, it is a name applied to any ancestor. Yaong Ama, ibinabansag sa sino man na ating pinagmulan, ancestor, pinanggalingan. A literal term given to our own personal ancestor in the flesh.
Yun po ay literal. Hayagan na ipinakikilala yung ama o yung tatay, yun ang ating pinanggalingan sa laman. Kaya nga po sa Tagalog, ito ang tinatawag na tatay natin, ama, tatay. At ito nga, pag binabanggit mo yung ama, natural kasama ang ina. Tulad ng sinasabi ng Panginoong Jesucristo, ang tatay natin, ang nanay natin, nang sila'y ikasal, sila po ay naging isang laman. For they are no longer twine but one. Kaya nga yung tatay natin, katumbas din ang ating ina. Sila ang ating mga magulang. Ngayon, ano ang ipinag-uutos ng Diyos tungkol sa ating literal na ama at ina? Sa atin tayo ng mga anak, lahat naman tayo ay anak eh. Meron bang anak na hindi nagdaan sa ating magulang o sa ating ina, ama? Efeso 6:1. Ito po, napakaganda, may aral po rito sa ating lahat. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon. Sapagkat ito ay matuwid, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Ito ang unang utos na may pangako at sa 6:3 ng Efeso. Ano ang dahilan? Upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. Ito pala ang susi ng para ang anak ay humaba ang buhay, para ang anak ay maging masagana at malubos ng mga pagbibiyaya ng Diyos. Ang alin? Ang igagalang tatalimahin natin, susundin, paglilingkuran, mamahalin. Alin? Ang ating mga ama, ang ating mga ina. Ito'y ang unang utos. Isipin ninyo yan? Meron ba nakakaalam sa inyo ng utos na ito? Ay bihira na po sa huling araw na ito. Ang mga taong merong talagang tunay na paglingap, paggalang, pagsunod at pag-ibig, pag-iingat sa kanilang ama at sa kanilang ina. Ito ang unang utos na may pangako. Kung nalalaman ito ng lahat ng anak, wala pong mamamatay na batang-bata. Kababata wala pang 20 anyos yung karamihan, estudyante pa lang, nangamamatay na. Saan? Sa pagdodroga, paninigarilyo, paglalasing, lahat ng luho. Nalalaman ninyo, hindi ko na kailangang isa-isahin pa ang lahat. Ngunit, ang tanong po natin naman ay ito. Kung ang ating mga magulang, ang ating ama lalo na nga, ang susi ng ikahahaba ng ating mga buhay, kung atin silang susundin, mamahalin, aarugain at paglilingkuran. Ang itatanong po naman natin ay ito. Ito bang tatay natin at saka nanay natin sa laman, makapagliligtas ba ito ng mga tinatawag na mga tao kapag ang sanglibutan ay pinararatnan ng Diyos ng kanyang sumpa, ng kanyang mga kagalitan, katulad nga po ng malalakas na ulan ngayon nagaganap ang mga inihuhula ng Biblia. Sa Daniel 9:26, ang wakas ng sanglibutan ay mga baha. At ang mga digmaan walang katapusan yan. Nakatalaga na ang sanglibutan sa kanyang pagkawasak. Ngunit ang ating itinatanong, ngayon nga na huling kapanahunan na lahat ng sumpa, nakikita na natin nagaganap sa lupa, ito bang tatay natin? Ito bang ina natin? Ay makapagliligtas sa atin sa mga sigwadas, sa mga pagpapasakit, kahirapan ng buhay, at ng tinatawag na sari-saring mga kalabidad na nagaganap sa kasalukuyan? Makapagliligtas ba ito sa atin? Maging sa pisikal at maging sa tinatawag, lalo na nga, ng espiritual? Hayaan ninyo ang propeta si Ezekiel, na propeta ng Diyos, sa kanya pong 14:12 ang siyang magpaliwanag sa atin. At ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, Anak ng tao, pagka ang isang lupain ay nagkasala laban sa akin ng pagsalangsang, putulin ko po muna, dito po specific. Bagaman nalalaman natin ang buong mundo sinasapit ng mga kalamidad, at alam natin talagang galit na ang Diyos
Alam naman natin ang dahilan Romanos 3:10 hanggang 18. Walang matuwid, wala kahit isa. Lahat ng tao sinungaling. Lahat ng tao magnanakaw, plunderers. Ang lahat ng tao hindi umiibig sa Diyos. Ang lahat ng tao maibigin sa kalayawan. Ang lahat ng mga tao lumayo sa katotohanan. Kaya ang Diyos nga nagpapadala ng sari-saring kalamidad sa buong lupa. Pero, unahin natin yung specific anak ng tao pagka ang isang lupain. Kunin nating halimbawa ang ating bayang Pilipinas. Huwag kayo magagalit. Ito'y katotohanan. Ezekiel 14:13. Buksan ninyo ang Biblia ninyo. Anak ng tao, kapag ang isang lupain nagkasala laban sa akin ang pagsalangsang. Ayan. Ang Pilipinas, numero 1 sa pagsalangsang. Sa pagsamba sa mga larawan. Sa pagsamba sa mga papa sa Roma. Kay Kalunsad, kay Ruiz, kay Birhen Maria, kay Santo Niño, kay Pedro. Sa lahat ng mga tao, buhay man o patay. At maging iglesia ng mga tao, mas mahalaga yung sugong anghel na tao kaysa sa ating Panginoong Jesucristo. Sinipa nila ang Panginoong Jesucristo bilang obispo ng iglesia. Pati ang mga iglesia ng tinatawag na kayabangan at kahambugan, yung mga diksyonaryo daw ng Biblia, yung Kibo-Kiboloy, yung Bela-Belarde, yung Villanueva. Wala kayong itinuturo, kundi puro salit-saling sabi ng mga tao at maging mga nangingili ng araw ng Sabat, mga Sabadista. Ano ang sinasabi ng banal na kasulatan? Una na nga, sa aklat ni Tito 1:14, huwag tayong makinig sa mga katha ng mga Hudyo, utos, aral ng mga tao, sinsay, sinsay sa katotohanan, sa makatwid kasinungalingan. At kung kasinungalingan nga, 8:44, yan po ay aral ng mga demonyo. Katulad na rin ang ipinakikilala ni Apostol Pablo sa kanyang unang aklat na isinulat kay Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 4 at 5. Sa huling araw, Timoteo, tandaan mo, maraming magsisilayo sa katotohanan, makikinig, madadala ng mga maling aral ng mga utos, aral ng mga tao, utos, aral ng mga demonyo, ipagbabawal ang pag-aasawa, ipagbabawal ang pagkain ng karne, lalo na nga ng baboy na nilalang ng Diyos para kainin at ipagpasalamat ayon sa mga itinuturo ng mga banal na kasulatan. Sa mga tuwid, kapag ako'y nagpadala sa isang lupain, halimbawa sa Pilipinas, at aking iniunat ang aking kamay roon dahil sa kanilang pagsalangsang, at aking binali ang tungkod ng tinapay niyaon, ayon, economically be destroyed by God. Isipin ninyo, pati yung ekonomiya pwedeng patigilin ng Diyos. Ang mga halaman, wag tumubo, wag magbunga. Ang mga isda, wag. Kaya nakikita ninyo, yung mga halaman na kinakain ng mga tinatawag na mga peste, kulisap. Yung mga isda na mamatay. Yung mga bigas, hindi namumunga ng marami, mga kapatid. At parang lalong parusahan ng Diyos, yung mga magnanakaw ng mga politiko natin sa halip na yung mga pondo para sa agrikultura inilagay sa bulsa nila. Alam ninyo kasaysayan ng panahon pa ng mga unang presidente kung paano ang mga botelya ng inaakala ng mga magsasaka mga tulong ng gobyerno wala palang laman yun at puro wala palang pakinabang doon. Bakit? Paano nga po kinurakot ng mga politiko natin, mga magulang at mga kapatid? Pag ako'y nagpadala sa lupain ang nagkasala sa akin ng pagsalangsak at aking iniunat ang aking kamay, binali ko ang tungkod ng tinapay niyon, nagsugo ako ng kagutom doon at aking ihiwalay roon ang tao at ang hayop, pati mga hayop na mamatay. 14:14 ng Ezekiel. Bagaman ang tatlong lalaking ito, ayan, ang tanong natin, ito bang tatay natin? Literal, materia, na tatay natin sa laman, pati nanay natin, makapagliligtas ba sa atin sa mga sumpa ng Diyos? Bagaman ang tatlong lalaking ito, sino? Sinunong Noah. Ayan po, banal na banal yan ng Diyos. Si Daniel,
propeta ng Diyos yan. At si Job ay nangaroroon sa Pilipinas. Halimbawa, ang kanila lamang ililigtas ang kanilang sariling kaluluwa sa pamamagitan ng kanilang katwiran, sabi ng Panginoon Diyos. Sa makatwid, ang tanong natin, yung mga literal parents ba natin makapagliligtas sa mga sumpa ng Diyos na ipinadadala sa ating bansa? Sa lupain? Sa sanglibutan? Kung sinunong Noe, si Daniel, si Job na mga banal ng Diyos, hindi makapagliligtas kahit isang kaluluwa ng sino man. Gasino pa nga yung tatay ko, yung nanay ko, mga magulang at mga kapatid. Gasino pa nga yung mga apostol, si Pablo, si Pedro, si Mateo, si Santiago, ang mga anghel. Sipin ninyo yan, kahit sino, lalo na nga si Maria. Si Aling Maria na tinatawag ninyong ina ng Diyos. Hindi po ito makapagliligtas. Hindi makapagliligtas. Sino lang ang ililigtas nila? Yung kanilang sariling kaluluwa. Bakit? Nangabuhay sila sa buong kabanalan. Yan. May nakuha ba kayong aral dyan? Kailangan po ang bawat isa sa atin sa huling araw ay magpakabanal katulad ni Nunong Noah, ni Daniel at ni Job. Banal sila hanggang kanilang kamatayan. Tulad ng sinasabi ng Panginoon Diyos, magpakabanal kayo sapagkat ako na tumawag sa inyo ay banal. Walang kapintasan. Kaya kailangan we must also be perfect like our God. Sabi nga nila, mahirap magpaka-perfect. Pilitin mo. Gusto mo bang makarating sa Ama? Mga magulang at mga kapatid, ang wika ng Panginoong Jesucristo, sino man hindi makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Ngayon, kung ipanalangin po tayo, halimbawa, itong mga simbahang Katoliko, meron silang tinatawag na praying ladies. Diyan po sa Quiapo, may pelikula pa yan Meron pala dyan na gusto mong ipanalangin ang tatay mo, ang nanay mo, matagal nang naroon sa purgatorio, ang mga anak mo'y nahuhumaling sa droga. Kung wala palang panahon, itong mga nanay at mga tatay, gusto nilang ipanalangin ang kanilang mga mahal sa buhay na nalululong sa lahat ng kasalanan at kasamaan, pati yung mga matagal ng patay, ibig nila mahango sa purgatorio. Mga tagapakinig, diyan pala sa Quiapo, at naniniwala ako sa lahat ng simbahang Katoliko, marami niyan. Hindi lang sa Pilipinas, maging sa abroad. Kala nila yung panalangin makapagsasalba ng isang taong makasalanan sa purgatorio, sa impyerno, at sa lahat ng katiwalian? Totoo ba yan? Meron bang bertud ang panalangin, lalo na nga diyan sa Quiapo? Kung wala kang panahon, nagtatrabaho ka sa araw, pupunta ka sa Quiapo, hanapin mo yung praying ladies, babayaran mo. Ilang oras po gusto ninyo? 1 oras, 50 pesos. 2 oras, 150. Maghapon, 3,000. Yan ang naririnig natin. Yan ang nababalitaan natin. Kaya marami dyan praying ladies daw. Ngayon, basahin natin ang sinasabi ni Propeta Jeremias. Kung makakapagligtas maging si Jeremias na propeta sa pamamagitan ng pananalangin niya sa mga makasalanan. Jeremias Kapitulo 7, versikulo 16. Jeremias, huwag mong idalangin ang bayang ito. Ayan po, may tinutukoy na bayan. At sasabihin ko sa inyo, yung bayan na yon, huwag daw ipanalangin ni Jeremias, yun ang sarili niyang mga Israelita, mga anak mismo ng Diyos yun. Ni palakasin man ang daing patungkol sa kanila, ni idalangin mo man, o mamagitan man ikaw sa akin, sapagkat hindi kita diringgin. Hindi po makapagliligtas. Nung araw at oras na yon, si Jeremias ay nagulat. Dumating sa kanya ang Panginoon na nagsasabi, Jeremias, huwag mong ipanalangin yung mga anak ko na yan. At nagtanong si Jeremias, bakit Panginoon? Israel yan, mga anak mo yan, mga Hudyo yan. Kayo na magbasa para matuto naman kayo. Sa sumunod ng mga talata, hindi mo ba nakikita ang ginagawa
ng aking mga anak sa mga lansangan ng Jerusalem at sa mga lansangan ng Huda. Ang mga ama namumulot ng kahoy, sa bundok pumuputol ng kahoy, ang mga anak naghahanda ng mga pamparikit, at ang tinatawag na mga ina, ang mga babae, nagmamasa ng tinapay, naghahanda ng inumin upang kanilang ihandog sa reyna ng langit. Noong unang panahon pa man, 760 years before Christ, meron na silang ipinagpoprosesyon sa mga lansangan ng Jerusalem at Huda na natulad sa Birhen Maria, reyna ng langit. Kahit wala pa po si Birhen Maria noon, meron na silang Diyos-Diyosa na babae. Magbasa kayo mga kapatid, hindi maipapanalangin ng sinuman ang aking kaligtasan. Hindi ko rin maililigtas kayo kung ipanalangin ko man kayo, mga kapatid. Huwag mong ipanalangin. Lalo na nga, kapag ang ginagawa ninyong kasalanan, sumasamba kayo sa ibang Diyos. Hindi ako pakikinggan. Hindi pakikinggan kahit na si Propeta Jeremias. Ngayon, sino nga po baga ang ama na pinatutungkulan ng Panginoong Jesucristo sa ating paksa? Hindi pala yung tatay natin Wala po palang kapangyarihang makapagligtas din, ipanalangin tayo maging ng tatay natin. Mga tagapakinig po namin ayon sa ating napapakinggan. Kung ang ginagawa nating kasalanan, walang kapatawaran, makinig kayo. Hindi po pakikinggan ng Diyos ang pananalangin ng isang taong matuwid kahit na ng mga propeta, kahit na ng mga anghel sa langit, kung ang ginagawa ng ipapanalangin ang paglilingkod sa ibang mga Diyos. Makinig tayong mabuti mga kapatid. Wala pong kapatawaran yon. Ayon po sa banal na kasulatan, napakinggan natin ngayon lamang. Sino ba itong ama na ang wika sa ating paksa? Sabi ng Panginoon, sino man hindi makakarating sa ama, kung hindi sa pamamagitan ko. Siya lang ang tangi at nag-iisang tagapamagitan. Ang Panginoong Jesucristo, hindi po si Mama Mary ninyo. Hindi po si Kalunsad, hindi po si Christopher, hindi po ang Papa sa Roma, naku, karumal-dumal, higit sa lahat. Yan ang presidente ng lahat ng kadiliman. Mga minamahal at mga ginigiliw naming mga tagapakinig. Kung gayon, sino nga po baga ang ama na dito'y ipinakikilala? Atin pong ipagpatuloy ang pag-aaral sa aklat din po ni Apostol Juan, sa kanya naman pong kapitulo 20 at versikulo 16. Sinabi sa kanya na Jesus, Maria! Lumingon siya at nagsabi sa kanya sa wikang Ebreo, Rabboni, na ibig sabihin ay guro. Putulin ko po muna ang pagbabasa. Dito po ang tanong natin, sino ba itong ama na ipinakikilala ng ating pag-aaral na kailangan tayong lahat ay makarating sa kanya? Mga tagapakinig, ang isinagot po sa atin, una-una, 20:16 ng Juan, para makilala natin kung sino yung tunay na ama. Sapagkat marami nga pong ama Una na nga tayong mga tatay, material na ama sa laman, yung ancestor natin, pinanggalingan natin. Pero baliwala pala tayo, hindi pala tayo makapagliligtas Isa lang pala talaga ang tagapamagitan para makarating tayo sa Ama, ang Panginoong Jesucristo. Bakit nga po ang kasagutan una-una itong pagkakataon na ang wika 20:16 sinabi sa kanya ni Jesus, Maria? Lumingon siya at nagsabi sa kanya sa wikang Ebreo, Rabboni, na ang ibig sabihin ay guro. Ito po yung pagkakataon, ang Panginoong Jesucristo, pagkatapos pong ilibing siya sa loob ng 3 araw at 3 gabi, siya po ay nagbango na. At ang isa nga po na pumaroon una-una ang babaeng si Maria Magdalena, at siya nga po ay nakita ng ating Panginoong Jesucristo, ngunit hindi siya nakilala. Tinawag siya ng Panginoon, Maria. Ang sagot ni Maria Magdalena, Rabboni. Nagulat si Maria Magdalena
tinawag niyang Rabboni na kung liliwanagin, guro. Ituloy natin ang pagbasa Kapitulo 20, 17 hanggang 18. At sinabi sa kanya ni Jesus, "Huwag mo akong hihipuin." Ibig siyang yakapin ni Maria Magdalena. "Huwag mo akong hipuin, wag." Bakit? Sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa Ama. Ito po, meron pong tinutukoy ang Panginoong Jesucristo na Ama. Hindi pa ako nakakaakyat sa Ama. Ngunit pumaroon ka sa aking mga kapatid. Ang tinutukoy po ng mga kapatid, una na nga po yung kanyang literal na mga kapatid sa laman. Sapagkat alam po natin sa banal na kasulatan at sa kasaysayan man ng buhay ni Maria at ni Jose, ang kalpintero, sila po bukod kay Jesus nagkaroon ng iba pang mga anak. At sabihin mo sa kanila, at ikalawa, yung mga kapatid na tinutukoy pang iba, yung mga kapatid sa iglesia, yung unang 12 apostol, sila po'y magkakapatid lamang. At ang Panginoong Jesucristo nga po, 13:16 ng San Juan o 13:15 ng San Juan, iniwanan ko kayo ng halimbawa upang gawin din naman ninyo sa isa't isa sa inyo. Huwag kayong magpatawag ng Ama, iisa ang Ama na nasa langit. Huwag kayong magpatawag ng guro, iisa ang guro, ang Panginoong Jesucristo nga. Huwag kayong magpatawag ng Panginoon, iisa ang Panginoon, ang Kristo nga. Kaya nga po, ang Panginoong Jesucristo, siya mismo nagpasimula, nagpakita ng halimbawa, tayong lahat ay mga magkakapatid lamang. Kaya nga ipinag-utos niya kay Maria Magdalena nang makita siya sa libingan, "Pumaroon ka, sabihin mo sa aking mga kapatid sa laman, literal, at sa aking mga kapatid sa iglesia, kina Pedro, kila Andres, sa mga apostol, at sa mga nabautismuhan, at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama." Eto na po. "At aking Diyos at inyong Diyos." Ano po ang nakuha nating maliwanag dito? Sino ba yung Ama na tinutukoy ng Panginoong Jesucristo na hindi mararating ng tao kung hindi sa pamamagitan niya ng Panginoong Jesucristo lamang? "Ito ang aking Ama, ito ang inyong Ama, ang aking Diyos at ang inyong Diyos." Sa makatwid, yung pala ang Panginoon Diyos. Yung pala ang lumalang sa lahat ng bagay. Yun pala ang Diyos na bumubuhay sa atin. Sino man hindi makakarating kanino? Sa Diyos na lumalang sa atin, sa Diyos na ating Ama, Ama ng Panginoong Jesucristo, Ama nating lahat. Mga kapatid, si Kristo lang ang tagapamagitan o ang Panginoong Jesucristo lamang para makarating tayo sa Ama. Sino nga baga itong Amang Diyos na ito? Ituloy natin ang pagbasa, 20:18. "Naparoon si Maria Magdalena at sinabi sa mga alagad, nakita ko ang Panginoon, at kung paanong sinabi niya sa kanya ang mga bagay na ito." Alin ba yung sinabi? "Huwag mo akong hipuin, sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa Ama." Sino yung Ama? Ang aking Ama, ang aking Diyos, ang inyong Diyos. May tinutukoy na Diyos, Panginoon, na siya rin ang Ama, Panginoon ng Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, ngayon, kung ito ang pagpapakilala na doon papanhik ang Panginoong Jesucristo sa Ama na Panginoon at Diyos nating lahat, ano ang pagpapaliwanag pa ng mga apostol na katulad ni Apostol Pablo o ni Apostol Juan tungkol sa tinatawag na Ama na ito na patutunguhan ng Panginoong Jesucristo? San Juan din Kapitulo 3, versikulo 12. "Kung sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na nauukol sa lupa at hindi ninyo pinaniniwalaan," puputulin ko po muna, sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo nangangaral
sa mga tao, lalo na nga sa mga Hudyo. At ang karamihan ng itinuturo niya, mga tulad sa mga talinghaga, yun po tulad sa mga materyang bagay, kamukha sa talinghaga ng mga hasik, talinghaga ng tinatawag na buwis sa emperador ng Roma, talinghaga sa tinatawag na alibughang anak. Yan ay mga panglupa. Kung ang mga bagay na nauukol sa lupa na itinuturo ko sa inyo, hindi ninyo pinaniniwalaan, papaanong paniniwalaan ninyo kung sabihin ko sa inyo ang mga bagay na nauukol sa langit? Dito na po pumapasok tayo sa pinakalundo, pinakasuheto ng ating pag-aaral. Meron po tayong katanungan, sino ba yung Ama? Sino ba yung tinatawag na lumalang? Sino ba yung papanhika ng ating Panginoong Jesucristo? Sinabi niya kay Maria, Maria Magdalena, wag mo muna akong yakapin, wag mo muna akong hipuin, hindi pa ako pumapanhik sa aking Ama sa langit. Sino nga yun? Ituloy natin San Juan 3:13. At walang umakyat sa langit, wala daw pong pumanik sa langit, kundi, sino? Ang nanggaling sa langit. Wala ba kayong napag-aralan sa talatang ito? Wala daw umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit. Sino ba itong nanggaling sa langit? Sa makatwid baga, 3:13. Sa makatwid baga, ang anak ng tao. Ayan po. Sino ba yung anak ng tao? Alam nga po natin, ang Panginoong Jesucristo ay nagkatawang tao. Nakilala ng lahat, anak ni Birhen Maria at ni Jose na kalpintero. Kaya nga siya po'y tinatawag na anak ng tao. At nakilala rin na naman ng Panginoong Jesucristo, tinatawag na anak ng Diyos. Bakit po? Sa Pilipos Kapitulo 2, versikulo 5 hanggang 10, magkaroon kayo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, sapagkat bagaman nasa kalagayang Diyos, hindi niya inaring nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, nag-anyong alipin, nakitulad sa ating mga tao. Nagpakita nga ng halimbawa, San Juan 13:15, iniwanan tayo ng halimbawa kung paano ang tao magiging anak ng Diyos. Tinatawag ang Panginoong Jesucristo na anak ng Diyos sapagkat naging tapat siya bilang anak ng Diyos hanggang kamatayan doon sa krus. Sa makatwid yung anak ng tao na mahiwaga na mga bagay ng panglangit na ipinakikilala ng Panginoong Jesucristo, walang umakyat sa langit kundi ang nanggaling sa langit. Sa makatwid baga, ang anak ng tao na siyang ating Panginoong Jesucristo nasa langit. Ang wika ng Panginoon, wag mo muna akong hipuin, Maria Magdalena, hindi pa ako nakapapanhik sa aking Ama sa langit. Ano nga ang kaugnayan ng 3:13 ng San Juan sa ating Panginoong Jesucristo? Ano ba ang ibig ipakilala kung sino nga ang anak ng tao na nasa langit? 3:14. At kung paanong itinaas ni Moses sa ilang ang ahas, alam natin yung tungkod ni Moses at ni Aaron, yun po ay naging ahas. Yun nga po ang tungkod na ipinag-uutos ng Diyos na gagamitin ni Moses at ni Aaron. At dito nga po, isang pagkakataon, ipinataas ng Diyos ang kanyang tungkod sa langit. At ito nga po ay naging ahas. Kung paanong itinaas ni Moses sa ilang ang ahas, gayon din kinakailangan itaas ang anak ng tao. Ang Panginoong Jesucristo kailangang itaas. Ano ba ibig sabihin ng itaas? Pagka nasa itaas, mataas, makapangyarihan yan. Nasa ibabaw ng lahat. Mataas, mataas na mataas. Ang ibig lamang ipakilala, yung anak ng tao na nasa langit, wala pong tataas pa para sa kanya. 3:15, ituloy natin. Bakit?
upang ang sino mang sumampalataya ay magkaroon sa Kanya ng buhay na walang hanggan. Amen! Yung anak ng tao pala, itinaas ng Panginoon Diyos ang Kanyang ipinakilalang anak. Kaya nga sa 3:16 ng San Juan, hindi ko nababasahin. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. Ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak, yung Kanyang anak na si Kristo Jesus, na nakilala natin, anak ng Diyos. Sapagkat hinubad niya yung Kanyang pagka-Diyos Nag-anyong alipin, lumagay sa kalagayan ng isang bugtong na anak. Ang wika sa San Juan 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. Ibinigay ang Kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus upang ang sinuman sa Kanya'y sumampalataya huwag mapahama kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. O 3:15 ng San Juan din, ang sinumang sumampalataya magkaroon sa Kanya, kay Kristo Jesus na anak ng Diyos, anak ng tao, nagkatawan tao, ng buhay na walang hanggan. Ano po baga ang kaugnayan pa na lalong ikaliliwanag ng ating paksa nitong tinatawag niya na Ama na naroon sa langit, na anak ng Diyos, na malibang ang tao'y sumampalataya sa anak ng Diyos o sa ating Panginoong Jesucristo, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ano pa ang kaugnayan ng Panginoong Jesus sa Ama na kailangan po nating lahat na paroonan ayon sa Panginoong Jesucristo? Uno-uno ng San Juan. Ito nga, nang pasimula siya ang berbo. Ito po, may pinakikilala, berbo. Sino yung berbo? Alam po ninyo yung berbo Kastila. Kung tatagalogin, nang pasimula siya ang salita, words sa Ingles. At ang berbo, ang salita ay sumasa Diyos. Sabi ng mga iglesia ni Manalo, ito raw salita lang ng Diyos, efekto lang ng bibig ng Diyos. Pagbuka ika ng bibig ng Diyos, may lumalabas na salita. Yun salita, yun. Tuloy natin ang pagbasa. Nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos. At eto na, ang berbo, ang salita, ay ay Deos, Diyos. At 1-2, ito rin ng pasimula ay sumasa Diyos sa makatwid. Kahit na anong sabihin ng mga iglesia ng tao, iglesia ng mga diksyonaryo ng Biblia, iglesia ng mga kung ano-anong mga relihiyon itinayo ng tao na nagbibigay ng kapurihan sa kanilang mga obispo, sa kanilang sarili, na karangalan. Hindi po ninyo maaaring sirain ang katotohanan. Mahirap sa inyo ang sumipa sa matulis yung salita na Diyos. Siya mismo ang Diyos. Sa 1:1, aklat ni Apostol Juan, at 1:2, at sa 1:3. Ano ang pagpapakilala na ang salita na ito mismo ang Diyos? Sa Bibliang Ingles, all things were made by Him. Ito po, ang lahat ng mga bagay ay ginawa niya. And all things that was made were not made without Him. At ang lahat ng mga bagay na ginawa, walang nagawa kung wala siya. Maliwanag po. At sa 1:4, nasa Kanya ang buhay. Yung salita mismo, yun mismo ang Diyos, nasa Kanya ang buhay. In Him was life. And life is the light of a man. At ang buhay, ang ilaw ng mga tao. 1:5, at ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman. Ang Diyos lumiliwanag, ang ibig sabihin. At ito'y hindi na pag-unawa ng kadiliman. Hindi nga po mapag-unawa ng mga iglesia ni Manalo Kaya nga po hanggang ngayon nasa kadiliman sila. Maging ang mga Katoliko. Ang mga Katoliko hanggang ngayon si Kristo, taong totoo, Diyos na totoo. Ano ba namang klase yan? Wala kayong prinsipyo sa pananampalataya. Hindi kayo nakakatiyak kung tao nga o Diyos nga si Kristo. At sa ibang mga iglesia, anak lang ng Diyos. Sa ibang mga reliyon, si Kristo, propeta lang ng Diyos. Yung mga sugo nila, yung mga obispo nila, mas magaling pa kay Kristo. Patawarin nawa kayo ng Panginoon Diyos. Mga salanggapang na mga magnanakaw kayo, ninanakaw ninyo ang kapurihan at kaluwalhatian ng Diyos. At sa 1:14, anong ginawa ng salita? Nagkatawang tao ang salita. Nagkatawang tao ang berbo. Anong ginawa ng berbo? Tumahan sa gitna natin, tumira sa gitna namin, nakita namin. Sino ba nagsasalita? Si Apostol Juan. O hindi ba nakasama nila ang Panginoong Jesucristo? Nakita namin ang Kanyang kaluwalhatian. Gaya, katulad ng ng anak
ng Diyos gaya ng bugtong ng Ama. Bakit? Puspos ng biyaya at ng katotohanan. Anong pagpapatunay na isinulat pa man din ni Apostol Juan sa kanyang mga aklat, sa unang aklat ni Apostol Juan, na talagang yung salita na ito, itong anak ng taong ito, itong Kristo Jesus na ito ang kanilang nakasama at kanilang ipinakikilala na ito nga ay Diyos. Uno-uno ng unang aklat ni Juan. Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yung nakita ng aming mga mata. Yaong aming namasdan, nakasama nga nila 3 taon. Yaong aming nahipo ng aming mga kamay, tungkol sa salita ng buhay. Sino yon? Si Kristo. 1-2. Ang buhay ay nahayag at aming nakita at pinatutunayan. At sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay, ang salita, ang Diyos, ang Kristo. Ang anak ng tao, ang anak ng Diyos na buhay. Ang buhay na walang hanggan, nakasama ng Ama at sa atin ay nahayag. Napakaliwanag po. At sa 1:3 ng unang Juan, yung aming nakita at narinig, siya naming ibinabalita sa inyo upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo'y may pakikisama sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. Ang mga bagay na ito'y isinusulat namin ng mga apostolo na nakakita upang ang ating kagalakan ay malubos. Napakaganda ng ating mga pag-aaral. Ngayon, bilang mga huling katanungan po natin, papaano nga po baga tayo makakaparoon sa Ama? Ang Ama na buhay na walang hanggan, na ito pala ang anak din ng Diyos. Ito rin pala ang ating Panginoong Jesucristo. Ito rin ang namatay, ipinako, inilibing, nabuhay na maguli, nagpakitang muli sa mga alagad. Pumanik sa langit upang siya'y makabalik na muli sa kanyang pinanggalingan, sapagkat wala ikang pumanik sa langit na hindi galing sa langit. Yan ang ating Panginoong Jesucristo. Siya rin po ang Ama. Kaya nga sinabi niya, San Juan, ako at ang Ama ay iisa. At tangi sa rito, 8:24, at 27 ng San Juan din, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan malibang kayo'y sumampalataya na ako nga siya. Hindi nila napag-unawa ang tinutukoy sa kanila ni Jesus patungkol sa Ama na kung liliwanagin, thou shall die in your sins if you believe not that I am He, I am the Father. You shall die in your sins. Sa impyerno kayo. Kaya nga, papaano po baga tayo makakaroon sa ating Panginoong Jesucristo rin o sa Ama na buhay na walang hanggan? Ayon rin po sa Panginoong Jesucristo. 14:6. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan. Ayan, meron po tayong dadaanan. Ako ang katotohanan. Meron pong katotohanan sa daan na yon. Ako ang buhay. Sino man hindi makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Papaano kami, Panginoong Jesucristo, makakalakad sa daan? Papaano namin matututuhan ang katotohanan? 12:26 ng San Juan. Kung sino man ay nagnanais na maging lingkod ko, sumunod sa akin, at kung saan ako naroroon, doon naman doroon ang lingkod ko. Kung sino mang tao'y maglingkod sa akin, siya'y pararangalan ng Ama. Sa makatwid, kailangan pala sumunod tayo kung saan naroroon ang Panginoong Jesucristo. Saan ba naroon ang Panginoong Jesucristo? Colossus 1:18, si Kristo ang ulo ng katawan. Ano ang katawan? Sa makatwid baga? Ng Iglesia. Ano ba ang pangalan ng Iglesia? Unang Tesalonica 2:14, tayo'y nagsisitulan sa Iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Anyo 32, itinayo ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang katawan na kanyang pinangunguluhan. Iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus, tutularan na lamang natin. Hindi na po tayo pwedeng magtayo ng ibang iglesia. Wala po kaming itinayong ibang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Nakatayo na. Mga kapatid, nakarehistro na sa Biblia. Ano ba naroon sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Colossus 1:14, na siyang kinaroroonan ng kapatawaran, na siyang katubusan ng ating mga kasalanan. Bakit po? Sa Iglesia lang ng Diyos na katawan ni Kristo tayo babanalin at lilinisin. Aklat ng mga gawa 20:28, the Church of God, He purchased with His own blood. Iglesia ng Diyos, binayaran ng dugo ng Diyos. Tandaan ninyo yan.
Ang iglesyang ito na ipinakikilala namin sa inyo, hindi iglesia ng taong binayaran ng tao. Lalong hindi iglesyang dating daan na ang ibinayad mga dugo ng mga bulong baka, malilinis na mga kalapate, kambing, tupa, usa. Hindi po kami binili ng dugo ng hayop. O yan po ang ipinakikilala ng ibang dating daan daw. Hindi nila naintindihan. Yung itinuturo nila matagal ng panis, matagal ng luma. Wala na yun. Meron ng bago at buhay na daan sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Ano pa ang ipinakikilala sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Unang Korinto 12:28. Ang Diyos ay naglagay din naman ng ilan sa Iglesia. Una-una, mga apostol. Ikalawa ay mga propeta, mga guro, at mga iba't ibang pamamahala. Dito po sa Iglesia ng Diyos na katawan ni Kristo, inilagay po una-una mga apostol, mga propeta, mga pamamahala at sarit-saring mga iba pang mga membro. At ito po ang daan, aklat ng mga gawa 22:4. Pinag-usig ko ang daanang ito hanggang sa mamatay. Ang wika ni Apostol Pablo na ibinibilanggo ko, nilulupig ang Iglesia ng Diyos. Aklat ng mga gawa 22:4, pinag-usig ni Pablo. Si Pablo, Sabadista yan. Yan ay nangingili ng araw ng Sabat, yan ay hindi kumakain ng karne, yan ay nagbibigay ng ikapo. Bakit? Minana niya yung relihiyon na yan sa kanyang mga magulang mula sa 2 tapyas na bato. Yan ang relihiyon ibinigay ng Diyos kay Moses at kinilala ng mga Israelita. Kaya naman si Pablo bilang mula sa angkan ng Israel sa angkan ni Benjamin, yung kanyang mga magulang, mga panatikong, mga Sabadista rin naman. Ang ibig lang sabihin ng Sabadista, nangingili ng araw ng Sabat. Kaya kayong mga Seventh-day Adventist, yung pangalan po ninyo, hindi po pangalan ng iglesia yan. Hindi po yan ang katawan ni Kristo. Yan po ang unang lumang daan sa 2 tapyas na bato at kautusan ng mga propeta. Ayon pa man din kay Apostol Pablo, paano niya pinatutunayan na ito talagang katawan ng Panginoong Jesucristo ang tinutukoy sa ating paksa? Sino man hindi makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko, na walang iba kung hindi sa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na ito nga ang orihinal, itinayo anyo 32 sa siyudad ng Jerusalem ng Judea na inusig ni Apostol Pablo. Galatias 1:13, inyong nabalitaan ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo, kung paano ng aking malabis inusig, nililipol ang Iglesia ng Diyos. Amen. Ngayon, ang ating Panginoong Jesucristo, meron ba tayong mababasa maging sa aklat ng matandang tipan na tulad sa sinasabi sa 34:16 ng Isayas? Basahin ninyo, saliksikin ninyo sa banal na kasulatan, sa Old Testament, sa New Testament, na talagang dito nga ay makikilala natin kung sino nga ang Panginoong Jesucristo, na siya nga ang Ama, ang buhay na walang hanggan. Basahin natin ang Isayas 9:6. Hula ito, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki. Ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. Ang kanyang pangalan ay tatawaging Kamangha-mangha, Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang hanggang Ama, Everlasting Father, Pangulo ng Kapayapaan, Prince of Peace. Sino nga yan? Walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Kung babasahin ninyong Filipos Kapitulo 2, versikulo 10, pagkatapos na maganap ang hulang ito ni Propeta Isayas, ang wika ng lalaking si Apostol Pablo sa Iglesia ng Diyos, mga taga Filipos, upang sa pangalan ni Jesus, walang hanggang Ama, makinig kayo, Pangulo ng Kapayapaan, walang hanggang Ama, upang sa pangalan, sino yan? Ni Jesus, iluluhod ang lahat ng tuhod, ng nangasa langit, ng nangasa lupa, at ng nangasa ilalim ng lupa. Sa pangalan lang ni Kristo Jesus. Bakit? Siya po ang walang hanggang Ama. Kung meron pang ibang Ama sa langit, meron pang ibang Ama o Diyos dito sa lupa, meron pang ibang Diyos sa ilalim ng lupa, lahat po ng Diyos na yon luluhod sa pangalan ni Kristo Jesus. Yan po nakalagay sa Biblia. At ang wika pa man din ng Panginoong Jesucristo, 5:39, basahin ninyo ang Biblia.
Ito ang magpapatotoo sa inyo tungkol sa akin. At dito inaakala ninyo meron kayong buhay na walang hanggan. Bakit? Ako at ang Ama ay iisa. Siya rin ang Kristo. Siya rin ang Diyos ng mga propeta sa matandang tipan. Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob. Kaya nga ang wika niya sa mga Hudyo San Juan 8:56-58, nagalak, natuwa ang inyong tatay na si Abraham. Nang makita niya ang aking araw, siya po ay nagalak. Sinabi ng mga Hudyo, wala ka pang 50 anyos, sasabihin mong nakita ka ng aming ama na si Abraham. Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Bago ang inyong ama na si Abraham, ako nga. Pinukul siya ng mga bato, itong mga Hudyo. Sa huling araw na ito, yan ang mga iglesia ng tao. Ayaw kilalanin si Kristo na Diyos. At sa Romanos 9:5, na sa kanila ang mga magulang, at sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman, si Kristo, nanggaling sa mga Hudyo, na siyang lalo sa lahat, Diyos na maluwalhati, magpakayi kailanman. Amen. Sa makatuwid, wala pong pagdududa, napakaliwanag po ng ating paksa. Sino man hindi makakarating sa Ama, sa buhay na walang hanggan, sa Diyos, sa langit, kundi sa pamamagitan ko. At kung papaano nga po sa pamamagitan niya, sa pamamagitan po ng kanyang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na kanyang pinamumunuan, hanggang ngayon, siya po ang leader natin. Mateo 28:19-20, ako ay isa sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Dito po namin kayo inaanyayahan, magsama-sama tayo dito sa katawan ni Kristo. Dito tayo maglilingkod sa Ama. Wala pong problema rito. Pasanin ninyo ang aking pamatok, magaang sumunod kayo sa akin. Masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong kaluluwa. Ito nawa ipagpala. Ibasbas sa atin ang Diyos magmula ngayon at magpakayi kailanman. Amen! Kapayapaan po ang sumaatin at bago tayo maghiwa-hiwalay, tanggapin po nating muli ang walang hanggang pag-ibig, walang hanggang pagbibiyaya, pakikipisan kaaliwan, pamamatnubay at ang kagalingan. Gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Tunawa ang kanyang ipagkaloob sa ating lahat, magmula ngayon, magpakayi kailanman. Amen! Maraming salamat po sa inyong lahat hanggang sa darating na linggo kung tayo po ay binubuhay pa. Salamat po sa inyong lahat.